Sec, Sec. kunin ko lang po yung yung reaction niyo po tungkol dito sa pinost ni Congressman Kiko Barsaga saying na you are loyal daw kay Romualdez and sa 2026 dami na mamamatay sa baha tapos siya naman ang magre-resign. Your thoughts on this? Well, hindi ko po kilala si Congressman Barsaga. I don't want to even entertain what he said, but I think ito na lang ang sasabihin ko. Our actions will define what he just said. Hindi ako pupunta dito sa i-deny ko, whatever. Hindi na lang. Hintayin nyo na lang siguro yung mga aksyon na gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo. And I think the people will judge us by our actions. Not by what we say, but by what we do. Doon tayo i-judge ng taong bayan. At uulitin ko, sinabi ng Pangulo, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kaalyado. Lahat ng kailangan managot, dapat managot. And our actions in the next few weeks, I think, will allow the people to judge us whether meron ba tayong sinasanto o wala. Pero saan po kaya galing yung parang claim niya na yun? Are you should ask him, not me. Are you friends, sir, with... I don't know him at all. Si House Barsaga? Speaker po. No, I know House Speaker. Who doesn't know House Speaker Martin Romualdez? No? I know him. I've known him since even during the past administration. He was a congressman and the majority leader. But it's immaterial. Immaterial yon. Pero, salita lang yun eh. Pag sinabi ko kasi dito na immaterial yon, baliwala yon, ano yun eh? Salita lang yun eh. But I think, at the end of the day, we are judged by our actions. Hi, Sec. I'm Jay Salcedo po from Inquirer. Dito po, sir. Sir, di ba sabi niyo po kanina, on Monday, mag-meet kayo with AMLAC para po sa pag-freeze po ng assets. Kanya na yun po yung mga personalities po na involved. Kanya na yun po the personalities specifically po na kumbaga involved po doon sa Monday meeting na yun. They're all in the complaint we filed yesterday, right? So, all those po na na-file nyo kahapon? Nandun na sa complaint. Nandun na sa complaint. Siyempre, may complaint na tayo eh. Di ba? Ganun naman ang procedure eh. May complaint, then pwede na tayong pumunta sa AMLC. So yun ang gagawin ko sa Lunes. Sec, additional detail lang on Vidoro again. In terms of scheme, meron po ba kayong kakaibang nakita doon? O kapareho din Saan po? ito? Saan po? Sa Mindoro? Sa Mindoro, oo. Well, what have you found out so far? Go ahead, sir. Well, clearly, doon pa lang nakita mo na talagang mali ang pagkagawa. 12-meter pile dapat ang ibabaon. Nakita ko nakapirma mismo si RD Pakanan doon sa plano. 3 meters lang ang pinal. Nung tinanong si RD Pakanan, bakit ganon? Sir, wala ho kasi akong sinabi niya doon sa mga kumausap sa kanya, wala ho kasi kaming capability na i-monitor yung pinapasok nila. Hindi pwede yun. Yung pinapile nila, hindi pwede yun. Sir, in terms of collusion, well, what have you found out? Hintayin na lang natin yung complaint. Ongoing pa rin yung investigation and evidence gathering natin ngayon. Sir Josh po from Billionaire po. Sir, magpo-pursue rin po ba ng charges ang DPWH siguro sa mga congressmen na contractors at the same time na mapatutunayan na may conflict of interest, sir? Uulitin ko, kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta. Hintayin na lang po natin. Sec, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Sir, meron pa tayong ibang bibisitahing mga probinsya para po dito sa mga... meron. Ano po? Next week po pupunta ako ng La Union at Baguio kasama ni Mayor Benji Magalo. On Tuesday. Sir Bernard for PTV4. Sir, balikan ko lang yung Oriental Mindoro. Magkano po yung eksaktong amount na pinag-uusapan natin dito sa Ghost Project? Bibigay ko yung detalye kapag nag-file na kami ng kaso. And your statement, sir, may Black Friday protest ngayon yung ilan nating kababayan regarding the flood control projects. Unang-una, para sa ating mga kababayan, naintindihan po ng Presidente
naintindihan po namin ang inyong galit. Lahat po tayo galit dito. Pera po natin lahat ito. Pero, umasa po kayo na upon the directive of the President himself, tandaan natin, ang Presidente mismo ang nagsimula nito nung nagalit siya sa SONA. Ang Presidente po mismo ang bumaba sa ating mga komunidad at in-inspect mismo para makita niya sa sarili niyang mata yung mga pinagagagawa dito sa mga proyektong ito. At ang Presidente din mismo ang nagbuo nitong ating Independent Commission on Infrastructure. Sisiguraduhin po ng Pangulo at natin na ang mga kailangan managot ay dapat managot. At nagsimula na po tayo kahapon sa kauna-unahang kaso at tuloy-tuloy po ito sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Kaya po, umasa po kayo na mananagot po ito. Karapatan po ng lahat na magprotesta, pero wag po tayong mag-resort sa karahasan. Let us not resort to violence. Dahil po, umaandar po ang proseso at makakaasa po kayo na mananagot po ang mga dapat managot. Sir, balikan ko lang yung mga na-secure yung documents. Gaano po ito kahalaga sa investigation ng DPWH and ng Independent Commission? Very critical. Now, this will be very critical in the coming days, weeks, and months na mag-iimbestiga ang Independent Commission. So yun po ay sinisecure na natin, na-secure na natin yung dito sa central office. Ngayon, kailangan natin i-secure ang mga dokumento sa lahat ng mga opisina ng DPWH nationwide. Sige. Guys, sorry, if there's one last question, I need to go to another meeting. So, Sir, Andy, ano ba yung last. risk? Ano ba yung risk, sir? Why do we need to secure all these documents from nationwide? Well, risk of tampering, risk of documents getting lost. Di ba, in the past, mayroong mga bigla na lang na nasusunog na mga opisina. So we have to protect from that. So we have to make sure that the documents are intact and we have to secure them. Yun na rin po ang ginagawa ng iba nating mga kasama. Thank you very much, everyone. Zach. See you next week. Thank you. See you. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe for the latest hot news of the press.